Nagsisimula ang kwento sa isang binatang tumatakbo palayo sa isang nilalang habang iniisip kung nasaan siya, biglang may isang misteryosong boses na kumakausap sa kanya at sinasabing suriin niya ang nilalang, nalilito ang ating mahina at walang silbing bida at masasabi natin yan dahil sa napakaliit niyang braso na 15 sentimetro lang. Sa sumunod na segundo ay nakita niya ang stats ng nilalang at nalaman na isa itong level 1 na kuneho at ang boses sa kanyang ulo, na medyo malambing pakinggan ay nagtanong kung gusto niyang i-off ang voice guide. Nag-isip ang binata at nakiusap na huwag itong patayin dahil ayaw niyang mapag-isa, biglang umatake ang kuneho pero sinuwerte ang bida dahil tumusok ang sungay nito sa kanyang bag at kasabay nito, nadulas ang bida at nadurog niya ang ulo ng maliit na hayop kaya agad itong namatay. Samantala sa kabilang bahagi ng kagubatan, may isang magandang elf na naglalakbay mag-isa at bigla siyang nakarinig ng boses na nagsabing pumunta siya sa silangan at makakakita siya ng mahalagang bagay. Naintriga ang elf pero habang iniisip niya kung susundin ba ito, biglang napunit ang mga butones ng kanyang damit kaya't napapahiya siya at balik tayo sa bida. Nakaupo siya sa tabi ng patay na hayop at ngayong ligtas na siya ay nagsimula siyang magtanong tungkol sa lugar kung nasaan siya at tungkol sa misteryosong boses. Pero biglang kumakalam ang kanyang tiyan, kaya naisip niyang baka kailangan niyang kainin ang hayop bago niya gawin iyon at naisip niyang suriin muna ito at muling nagsalita ang boses at ipinakita ang status ng kuneho. Nakita sa screen na pwedeng kainin ang karne nito at masarap daw ito para sa mga tulad niya. Dahil dito ay nagpasya siyang kunin ang kuneho at habang tumatayo, naisip niya kung naririnig ba siya ng boses kapag nagtatanong siya at para subukan ay tinanong niya kung ano ang kanyang backpack at tama nga siya dahil sa sinuri ito ng boses, ipinahayag na gawa ito sa materyales na wala sa mundong iyon. Pagkatapos ay tinanong niya ang tungkol sa paligid niya, doon niya nalaman na ang lugar ay tinatawag na Labyrinth Devourer na level 273 at natakot siya kaya't para kumalma, sinuri niya ang sarili niya at doon niya nalaman ang kanyang pangalan na si Habiki Manaba. Isang 16 anyos na tao na may trabaho bilang evaluator. Nagtaka siya dahil dapat ay isa lang siyang normal na estudyante at tinanong niya ang boses kung sino ito at sumagot ang boses na isa itong assistant niya, pero hindi ito pwedeng sumagot ng personal na impormasyon at binaliwala muna ito ni Habiki at tiningnan ang kanyang mga kakayahan. Nalaman niyang marami siyang skills at dahil curious siya ay sinubukan niyang gamitin ang expert eye at ginawa niya ito ng may astig na pose pero walang nangyari. Dahil sa bahagyang hiya ay nagpasya si Habiki na gamitin ang tutorials subalit bago pa niya ito tuluyang ma-activate, ipinaalam na ng boses na ito ay kasalukuyan ng gumagana. Sinubukan niya ang world map sa pag-asang magpapakita ang isang malaking mapa, ngunit isang maliit na panel lamang ang nagpakita ng kanyang dinaanan at sa puntong iyon, napagtanto niyang paikot-ikot lamang siya sa iisang lugar. Nagpatuloy siya sa paglalakad hanggang sa makakita ng isang landas, ngunit sa kanyang paglapit ay nadapa siya at sumubsob sa lupa at pagbangon niya, ipinakita ng system na nakakuha siya ng titulong Lost in a Parallel World. Bagamat nagdulot ito ng kalituhan ay agad itong napalitan ng takot nang biglang lumitaw ang isang malaking halimaw sa kanyang harapan, sa kabila ng tensyon ay tila parehong nag-atubili ang dalawa kaso natapos ang sitwasyon ng tamaan ng isang palaso ang ulo ng halimaw. Sa kanyang paglingon ay natuklasan niyang isang babae ang bumaril. Habang papalapit ang babae ay automatikong na-activate ang kakayahang pagsasalin na nagbigay daan kay Habiki upang maunawaan ang wika nito at nagpasalamat siya, at kinumpirma niyang siya ay nasa maayos na kalagayan. Ipinakilala ng babae ang sarili bilang si Malia at dahil sa kakaibang anyo ng kanyang mga tenga, inakala ni Habiki na isa lamang siyang dayuhan subalit kalaunan ay ipinahayag nitong siya ay isang elf, hindi agad ito tinanggap ni Habiki at inisip na isa lamang itong maayos na cosplay. Sa kabila nito ay itinoon ni Malia ang usapan sa mas mahalagang bagay at tinanong kung paano siya napunta sa Labyrinth Devourer at nagpahayag si Habiki ng kawalan ng kaalaman, sapagkat bigla na lamang siyang napunta sa nasabing lugar at sa pamamagitan ng pagsusuri ay nakumpirma na si Malia ay isang elf, at higit pang ikinagulat ni Habiki ang nalamang edad nito na 56 na taliwas sa kanyang anyo. Ipinaliwanag ni Malia na ang Labyrinth Devourer ay isang halimaw na nagpapanggap bilang kapatagan upang malinlang at lumunin ang mga naliligaw. Sa pag-aakalang bata pa si Habiki ay ipinakita niya ang pag-aalala sa pamamagitan ng pagyakap at pag-aliw dito, kasabay ng pagpuri sa kanyang kakayahang mabuhay sa naturang lugar. Nang tanungin ang kanyang edad ay tinaya ni Malia na siya ay nasa 10 hanggang 11 taong gulang,
ngunit agad siyang nagulat nang malaman na si Habiki ay 16 na taong gulang at sa pagsapit ng gabi, nagsindi sila ng maliit na apoy at kumain ng kuneho. Humingi ng paumanhin si Malia na tinanggap naman ni Habiki at sa panahong iyon, nalaman din na sa mundong iyon ang edad na 15 ay itinuturing na pagiging ganap na adult at sa kanilang pag-uusap, ipinaliwanag ni Malia na sila ay nasa kaharian ng Abrestia. Ibinahagi ni Habiki na siya ay nagmula sa Japan na isang lugar na hindi pamilyar kay Malie. Gayunpaman ay pinakalma siya nito at nangakong dadalhin siya sa lungsod at sa gabi, gumamit si Malia ng mahika upang maliwanagan ang paligid at habang tahimik na pinagninilayan ang kanyang pagtitiwala sa isang estranghero. Samantala ay napanaginipan ni Habiki ang kanyang mga kaibigan at ang mga pangyayaring nagdala sa kanya sa mundong iyon, kabilang ang isang misteryosong liwanag at nagising siya nang may tumama na butones sa kanyang mukha at sa kanyang paggising, napansin niya ang mga ilaw sa paligid na ipinaliwanag ng system bilang isang magic barrier na nilikha ni Malia. Sa kanyang paghahangad na makabalik sa pinanggalingan, sinuri niya ang kanyang kakayahan at tinanong ang tungkulin ng isang evaluator at ipinaliwanag ng boses na ito ay isang bihirang propesyon na may kakayahang suriin ang mga katangian at kakayahan ng iba, sa kabila nito ay nanatili ang kanyang pagkakalito. Kinabukasan ay nagising si Malia at nagulat nang mapansin na magkalapit sila ni Habiki. Agad niyang inayos ang kanyang kasuotan at sa paggising ni Habiki ay ipinakita niya ang botones na tumama sa kanya, subalit ang kanyang biro ay nagdulot ng galit kay Malia na nauwi sa isang malakas na suntok. Sa kabila nito ay nagpatuloy ang kanilang paglalakbay at humingi ng paumanhin si Malia na tinanggap naman ni Habiki. Tinanong niya ang distansya patungo sa lungsod ng Lowell at ipinaliwanag ni Malia na mararating nila ito bago magtanghali matapos makalabas sa kagubatan. Napansin ni Habiki ang presensya ng mga halimaw sa paligid na ipinahayag niyang nalalaman niya sa pamamagitan ng kanyang world map na kakayahan. Ikinagulat ito ni Malia sapagkat ito ay isang napakabihirang kakayahan na may mataas na ranggo. Gayunpaman ay hindi ito lubos na pinahalagahan ni Habiki dahil para sa kanya ay limitado lamang ang gamit nito. Ipinaliwanag ni Malia na ito ay napakahalaga para sa mga adventurer at sa kanyang kawalan ng kaalaman tungkol sa terminong ito, halos mawalan ng malay si Malia kaya't napilitan si Habiki na magkunwaring nauunawaan niya ito. Ipinaliwanag ng system na ang adventurer ay isang miyembro ng guild na nakatuon sa pangangaso ng mga halimaw at pangangalap ng mga materyales. Sa huli ay ipinahayag ni Malia ang kanyang pagtataka kung paano nakaligtas si Habiki sa kabila ng kanyang kakulangan sa kaalaman, at tinawag pa siyang ignorant at walang muwang. Ang mga salitang ito ay nagdulot ng malinaw na epekto kay Habiki, na nagbunsod sa kanya upang magtanong kung si Malia ay may mga kaibigan at ipinapakita ng sitwasyon na naapektuhan ang elf, ngunit sa pagtatangkang protektahan ang kanyang pride ay nagsisinungaling siya at sinabing mayroon siyang mga kaibigan. Dahil dito ay naunawaan ni Habiki na siya ang tinutukoy nito, kaya ipinahayag niyang siya ay kaibigan nito at matapos isantabi ang usaping iyon ay sinimulan ni Habiki na suriin ang paligid at natuklasan ang isang kakaibang crystal thin hair, agad itong ikinagulat ni Malia at hiniling niyang malaman ang lokasyon nito. Nang tanungin kung ano ang kaibahan nito sa karaniwang kuneho, ipinaliwanag ni Malia na ang sungay nito ay ginagamit sa paggawa ng elixir at maaaring umabot sa halagang 200 gintong barya at dahil dito, agad niyang hinihila si Habiki at tumakbo patungo sa direksyon ng nasabing nilalang. Sa kanilang pagdating, nagtago sila sa mga damuhan at ginamit ni Habiki ang kanyang kakayahang evaluate upang masuri ang target. Natuklasan niya na ang kuneho ay may kakayahang escape at isa pang abilidad na nakakaramdam ng presensya. Bilang tugon ay gumamit si Malia ng mahika upang mawala ang tunog at amoy nila na magbibigay daan upang makakilos sila ng hindi napapansin. Bagamat humanga si Habiki sa kakayahang ito ay itinanggi ni Malia ang kahusayan nito at iginiit na mas mahalaga ang kakayahan ni Habiki, lalo na't wala siyang kakayahang panglaban at ipinaliwanag niya na ang tungkulin ni Habiki ay magbigay ng suporta mula sa likuran at umiwas sa panganib. Nag-alinlangan si Habiki sa ideyang ito, ngunit iminungkahi ni Malia ang pagbuo ng isang grupo kasama siya at dahil sa hiya ay agad niya itong binawi at itinangging may sinabi siya, sa kabila nito ay nagpasya silang ipagpatuloy ang pangangaso sa kuneho, lalo na sa crystal variant upang makuha ang mahalagang sungay nito. Habang naghahanda ay nagtanong si Habiki kung kailangan ba ni Malia ng pana, ngunit ipinaliwanag nitong siya ay isang spiritual archer na gumagamit ng mahika bilang sandata. Agad siyang lumikha ng palaso na mahika at tina-target ang kuneho kaso mabilis itong nakaiwas, na ikinagulat nilang dalawa.
Dahil ginamit na ni Malia ang kanyang pinakamalakas na atake, ipinaliwanag niyang wala na silang sapat na kakayahan upang talunin ang kuneho hanggat mayroon itong escape at tinanong ni Hibiki kung may paraan upang malalampasan ito, at iminungkahi ni Malia na maaaring magkaroon ng pagkakataon kung ang kuneho ang unang umatake, sapagkat hindi nito magagamit ang ibang kakayahan. Sa puntong iyon ay nakabuo si Hibiki ng plano hikayatin ang kuneho na umatake sa kanya upang magkaroon ng pagkakataon na mahuli ito, bagamat nag-alinlangan si Malia dahil sa panganib at ipinahayag ni Hibiki na batay sa kanyang pagsusuri, ang kuneho ay hindi gaanong matalino. Isinagawa nila ang plano sa pamamagitan ng paglalatag ng bakas ng dahon upang maakit ang kuneho sa isang bitag. Nang makita nito si Hibiki na tila walang depensa ay agad itong sumugod at sa sandaling iyon, mula sa kanyang hideout ay ipinapana ni Malia ang target at matagumpay itong napatay. Matapos ang tagumpay ay kinilala ni Hibiki na ang tagumpay ay bunga ng kombinasyon ng kakayahan at mahika ni Malia, pati na rin ang kahinaan ng kuneho at ipinaliwanag din niya na sapat na mahadlangan ang galaw nito upang pilitin itong umatake sa isang direksyon. Sa pagninilay, napaisip si Malia na maaaring itinuring ng kuneho si Hibiki bilang isang madaling target at mahina at walang laban. Gayunpaman ay naputol ang kanyang pag-iisip nang muling magsalita ang boses sa isipan ni Hibiki, na nagsabing tumaas ang kanyang antas sa kakayahang evaluate. Nagtaka si Hibiki kung bakit ito nangyari lalo na't si Malia ang tumapos sa laban. Ipinaliwanag ni Malia na ginamit ni Hibiki ang kanyang kakayahan upang suriin ang kalaban at bumuo ng angkop na plano, kaya't natural lamang na makakuha siya ng karanasan. Dahil dito ay masayang ipinahayag ni Malia na ang tagumpay ay para sa kanilang dalawa at sa kabilang banda, ipinakita ang isang nilalang na tila Diyos na bumati kay Hibiki sa pagtagumpayan ng dalawang mahahalagang hamon at nagsabing ito pa lamang ang simula ng kanyang pagsasanay, ipinahayag din nito ang pagnanais na ang kanyang buhay ay mapuno ng biyaya. Samantala ay ipinakita si Abel na natapos na ang kanyang pagpaparehistro bilang isang adventurer. Bagamat inalok siya ng iba't ibang gawain ay ipinahayag niyang mag-focus siya sa paghahanap ng partikular na mga bagay. Matapos nilang harapin ang Crystal Horn Rabbit at sa wakas ay nakarating sina Hibiki at Amelia sa lungsod ng Roel, dahil masyadong kapansin-pansin si Hibiki ay tinatakpan siya ni Amelia gamit ang kanyang kapa at kapag nakuha na nila ang pera mula sa sungay, mas madali na silang makakabili ng mas maayos na damit, armor at kahit mga sandata. Base sa itsura ni Amelia ay iniisip ni Hibiki kung talagang ganoon ka-impressive ang 200 gold coin sa isang mundong nasa medieval na panahon. Sa tulong ng status system ay nalaman ni Hibiki na ang isang gold coin ay katumbas ng 10,000 yen, kaya tama lang na matuwa si Amelia sa pera. Dahil walang kaalam-alam si Hibiki sa mga patakaran ng mundong ito, nag-aalala si Amelia na baka pagsamantalahan siya ng masasamang tao kaya't pinayuhan niya si Hibiki na huwag ipakita kung gaano siya kainosente at walang alam, kung hindi ay hindi masasabi kung anong problema ang maaaring mangyari sa kanya. Sa paraan ng kanyang pagsasalita at halatang wala pa siyang naging kaibigan kahit isang araw sa buong buhay niya, kalaunan ay pumunta sina Hibiki at Amelia sa Adventure Guild kung saan nagulat ang ilang veteranong adventurers nang makita si Amelia na may bagong kasama. Ang elf at ang batang walang alam sa tabi niya ay mas mukhang pang circus kaysa isang adventuring party, kaya hindi nakakapagtaka kung minamaliit sila ng iba subalit may isang dumaan na adventurer na mukhang eksperto, at sinigurado kay Hibiki na magiging maayos ang kanyang performance sa labas. Dahil dito ay nakabawi si Hibiki at hindi na masyadong iniinda na parang bata ang turing sa kanya ng lahat. Ang pangunahing dahilan ng pagpunta nila ay para ibenta ang bihirang crystal kaya't pumunta sila sa reception kung saan sinalubong sila ng receptionist at vice master ng guild na si Jul. Agad napansin ni Hibiki ang malambot na tenga nitong parang pusa at hindi niya mapigilan na tumititig. Namangha siya dahil totoong catgirl ang nakita niya sa mundong ito at inihanda ni Jul ang isang pribadong meeting kasama ang guild master para kina Amelia at Hibiki. Nang pumasok si Hibiki sa opisina ay nabigla siya sa katawan ng guildmaster, bigla nitong hinuhubad ang kanyang damit para mas makita ni Hibiki ang kanyang matipuno na katawan, parang truck ang katawan ng lalaki at labis itong hinangaan ni Hibiki. Nagpakilala ang guildmaster bilang si Bals Deliard at ito ang malakas na leader ng Adventurers Guild at para kay Hibiki, parang nakatagpo siya ng isang bayani dahil alam niyang ang payat niyang katawan ay hindi kailanman magiging ganoon kaganda. Nang makita ng guildmaster na humahanga si Hibiki at gusto rin magpapalaki ng katawan,
Agad siyang nagsimulang magpaliwanag kung paano masanay ang tamang muscles at kung anong ehersisyo ang mas epektibo, dahil sa walang kwentang usapan na ito ay napilitan sina Jul at Amelia na kumilos para maibalik sila sa totoong pakay. Nagsimula ang meeting at ipinakita ni Amelia ang crystal, mas malaki ito kaysa sa nakuha niya dati at gaya ng inaasahan, humanga si Balz at nag-alok ng 400 gold coins na ikinagulat ni Hibiki, pero hindi papayag si Amelia sa ganoong halaga. Handa siyang makipagtawaran hanggang sumuko ang guildmaster. Ayon sa kanya ang crystal na dinala niya 3 taon na ang nakaraan ay naibenta sa halagang 230 gold coins, kaya ngayon ay inaasahan niya ang 800 gold coins para sa crystal na ito. Sobrang taas nito para sa budget ng guild, kaya't nagsimulang maghagis ng presyo si Balz at umaasang may papayag at sa huli ay napababa niya lang ito sa 700 gold coins. Para kay Amelia ito na talaga ang gusto niyang presyo pero si Balz ang magbabayad ng sobra mula sa sarili niyang pera. Umaasa rin si Amelia na sa pamamagitan ng pakikipagtawaran niya, mamumulat si Hibiki at kusa itong sasama sa kanyang party at dahil sa sobrang excitement at pati mga butones ng damit niya ay nadamay, kaya agad pinalabas ni Jul sina Balz at Hibiki bago pa nila makita ang nangyari. Habang naghihintay kay Amelia, nalaman ni Hibiki na natugunan niya ang level up requirements para sa skill na tinatawag na tutorial. Ang skill na ito ay para sa mga taong mababa ang survival rate at ibig sabihin, binibigyan sila ng Diyos ng mundong ito ng malaking proteksyon para matuto at mabuhay. Habang nakikinig sa system at naramdaman ni Hibiki na parang may isa pang boses sa kanyang ulo, ang boses na iyon ay mula sa Diyos mismo at gusto nitong purihin siya ni Hibiki para mas swertehin siya sa hinaharap. Sandaling natakot si Hibiki pero sinabi ng Diyos na huwag siyang mag-alala dahil sinusuportahan niya ang kanyang paglalakbay mula pa noong simula, para hindi siya mamatay at pagkatapos magpaalam ang Diyos at sinabi ng status system na kapag nag-level up ang tutorial skill, mawawala ang guide skill niya. Biglang dumating si Amelia pero nakatanggap siya ng urgent na sulat mula sa kanyang bayan. Kailangan siyang bumalik agad at dahil dito ay wala siyang choice kundi sundin ang tawag at hindi niya maaaring isama si Hibiki kaya't sa ngayon, kailangan nilang maghiwalay at napagtanto ni Hibiki na ang tinutukoy na guide ng system ay si Amelia pala. Hindi naging madali para kay Amelia ang biglaang paghihiwalay, baguhan pa si Hibiki at baka mahirapan siyang mag-adjust sa lungsod kaya't hiniling na niya kay Jul na bantayan si Hibiki, hinayos na rin niya ang tutuluyan nito sa Smiling Goddess Inn. Habang wala siya ay susubukan ni Hibiki na maging adventurer at sumali sa isang party at inalok ni Hibiki na ibalik ang kapa ni Amelia na lalo na't lagi itong nabubuksan, pero tumakbo ang elf palayo dahil sa hiya at habang naglalakad si Amelia, may nakasalubong siyang babae sa city gates na nagngangalang Ivel. Agad itong nagkaroon ng interes sa kanya dahil sa kanyang tenga bilang elf. Tinanong ni Ivel kung babalik ba siya sa kaharian ng Folk kung saan nakatira ang karamihan sa mga elf at dahil sa sagot ni Amelia, mas lalo itong nainganyo at nagbago ng sariling plano. Malinaw na may ibang motibo si Ivel pero walang kamalay-malay si Amelia, samantala ay naiwan mag-isa si Hibiki at ginugol ang buong araw sa pagtulog at hindi na siya muling nakausap ng Diyos. Nang tanungin niya si Jul tungkol sa ibang mundo ay itinuro siya nito sa isang lugar ng aliwan. Dahil ayaw niyang magmukhang nakakahinala, minabuti niyang itago ang tungkol sa ibang mundo at dumating ang innkeeper na si Tanya at tinanong kung gusto niyang kumain at nagpasalamat si Hibiki, pero napagtanto niya na kailangan niyang maghanap ng trabaho bago maubos ang pera niya mula sa kristal. Binuksan niya ang status system at tinanong kung anong trabaho ang bagay sa kanya at gaya ng inaasahan, bawal sa kanya ang anumang combat dahil sa kanyang passive na skill at napansin din niya na may mga bagong technical skills na na-unlock. Isa rito ang tinatawag na medical book at ayon sa boses ay kaya nitong turuan si Hibiki ng kahit anong medical procedures, sapat na ang pagtingin sa libro para makuha ang skill pero kung babasahin ito ng detalyado ng pahina kada pahina, mas magiging expert si Hibiki at dahil determinado siya ay nagpasya si Hibiki na basahin ang buong libro. Akala niya ay tahimik lang ang magiging araw niya sa pagbabasa, pero hindi ganoon gumagana ang system at napilitan si Hibiki na basahin ang buong libro ng walang pahinga, samantala sa labas ng lungsod ay nagpapatuloy si Amelia sa paglalakbay kasama si Ivel at karamihan ng oras ay kinukwento niya si Hibiki, kaya iniisip ni Ivel na nahulog na ang loob ng elf sa kanya. Naputol ang usapan nila nang makita ni Amelia ang kanyang chef maid na si Stolly sa malayo,
Matapos marinig ang tungkol sa pagpapatawag kay Amelia ay sinigurado ni Stallion na makakabalik ng ligtas ang kanyang amo. Halatang protective siya kay Amelia at nakakahinala para sa kanya si Ivel, pero wala itong nakikitang mali si Amelia dahil si Ivel ang unang taong kusang sumali sa kanyang party at balik sa lungsod, natapos na ni Hibiki basahin ang buong libro. Dahil dito ay sobrang napagod siya at wala ng lakas sa buong araw. Mahirap makakuha ng skills sa mundong ito at pagkatapos nito ay pumunta siya sa armory para bumili ng angkop na kagamitan. Sa buong oras na iyon ang tanging kasama niya ay ang status support system kaya't naisip ni Hibiki na bigyan ito ng pangalan. Sa halip na tawagin itong support system ay pinangalanan niya itong Sapo, at masayang tinanggap ng boses ang bagong pangalan at pagbalik niya sa Adventurers Guild ay may bigla ang kaguluhan. Ang adventurer na si Jade na siyang nagbigay sa kanya ng lakas ng loob kanina ay malubhang nasugatan at malapit ng mamatay. Wala itong malay at nawawala ang kanyang kanang braso, kailangan ng kanyang party ang tulong ng guildmaster para mapapahinto ang pagdurugo at magamot siya, pero wala si Balls sa guild. Tiningnan ni Hibiki ang dami ng dugo na nawala kay Jade at nagpasya siyang gamitin ang kanyang bagong medical skill para humanap ng paraan para matulungan siya. Sa una ay nagduda ang ibang miyembro sa tulong mula sa isang appraiser. Pero sinabi ni Hibiki na may kaalaman din siya sa medical procedures, kaya bahagyang nabawasan ang tensyon at umatras ang mga miyembro at pinayagan si Hibiki na suriin si Jade. Nalaman niya na nalason ito ng girth poison na isang nakamamatay na lason na nagpapahirap pigilan ang pagdurugo. Sa ganitong kalagayan ay mamamatay si Jade sa loob ng 5 minuto. Iminungkahi ni Sapo na ang tanging paraan para mailigtas si Jade ay ang paggamit ng Hyper Cure at Perfect Heal, dalawang healing abilities na nangangailangan ng napakalaking mana. Sa kasalukuyan ay 56 lang ang mana ni Hibiki kaya't hindi niya kayang gamitin ang mga ito. Wala ring ibang sapat ang kakayahan sa guild para gamitin ang ganitong magic. 4 na minuto na lang ang natitira kay Jade at desperado si Hibiki na makahanap ng solusyon. Kaya nagbigay ng isa pang paraan si Sapo. Ang technical skill na contract ay magbibigay kay Hibiki ng kakayahang manghiram ng mana mula sa ibang adventurers at kung papayag sila, may lilipat ang kanilang mana kay Hibiki at magagamit niya ito para sa healing magic. Dahil sa desperasyon ay agad niyang hiniling sa lahat na makipag-contract sa kanya at ibigay ang kanilang mana para mailigtas ang kanilang leader. Isa-isang pumayag ang bawat miyembro ng party at ibinigay ang kanilang mana. Napagod ang kanilang mga katawan sa proseso pero nakita ni Hibiki na unti-unting tumataas ang kanyang mana, sa kasamaang palad ay hindi pa rin ito sapat para sa healing magic kaya't pati si Jule at ang ibang receptionists ay pumayag din sa contract. Dahil dito, nagawa ni Hibiki na iligtas ang buhay ng adventurer at una niyang ginamit ang Hyper Cure para alisin ang lason sa katawan, naglabas ng berdeng liwanag mula sa kanyang mga kamay at nang mawala na ang lason, ginamit niya ang Perfect Cure para ibalik hindi lang ang nawawalang braso ni Jade kundi ang buong katawan nito. Muntik na pero nagawa ni Hibiki ang kanyang pagiging bayani, pero hindi ito nagtagal dahil agad siyang nahihimatay sa sobrang pagod at habang wala siyang malay, napanaginipan niya muli ang kanyang mga kaibigan sa Japan. Habang nasa panaginip siya ay ginugulat siya ni Sapo sa pag-anunsyo ng kanyang mga level up. Dahil sa pagtulong kay Jade ay malaki ang itinaas ng kanyang stats at pumasok din si Jule para siguraduhin na maayos na ang kalagayan ni Hibiki, doon nalaman na si Jade ay kanyang kapatid sa ama. Kahit na iligtas niya ang sitwasyon ay minamaliit pa rin ni Hibiki ang sarili dahil kinailangan niyang makakahiram ng mana mula sa iba, pero dahil sa taos-puso na pasasalamat ni Jule ay gumagaan ang kanyang pakiramdam, may isa pang mahalagang bagay na sinabi si Jule. Ayaw niyang ipaalam ni Hibiki sa iba ang kanyang kakayahan, ang healing magic niya ay maaaring magdulot ng panganib sa kanya dahil maaaring may mga tao na gagamit at mag-take advantage sa kanya. Sa halip ay iminungkahi ni Jule na sumali si Hibiki sa isang adventurer party para manatiling ligtas habang hindi pa siya nakakabalik sa kanyang mundo, pero ayaw ni Hibiki na umasa lang sa iba kaya't may isa pang opsyon si Jule at dapat siyang kumuha ng bodyguard para sa sarili niya. At may isang taong maaaring bagay para dito sa Slave District. Kinabukasan ay pumunta si Hibiki sa kumpanyang Devi para kumuha ng bodyguard at ipinakilala siya sa may-ari na si Jeren Devi, pero nang masdan ng mabuti ni Devi si Hibiki ay agad niya itong tinrato ng sobrang masigla dahil naaamoy niya ang pera sa kanya. Lumalabas na mayroon siyang kakayahan na makaramdam ng mabangong amoy mula sa mga taong mayaman o malapit ng yumaman,
Pagkatapos ay ipinakita kay Hab-Iki ang ilang matatapang at maskuladong lalaki para piliin bilang posibleng bodyguard, pero tinanggihan niya ang lahat ng ito. Hindi dahil kulang sila sa lakas kundi dahil wala sa kanila ang may sapat na mana points at sa huli, gusto niyang magamit ang superior healing at perfect healing na kakayahan mula sa aklat ng medisina, at nangangailangan iyon ng bodyguard na may sapat na mana. Ipinahayag ni Devi kay Hab-Iki na marami pang ibang pagpipilian, pero sa sandaling iyon ay nakatanggap si Hab-Iki ng payo mula sa Diyos na humanap na lang siya mag-isa. Sinimulan ni Devi na gabayan si Hab-Iki sa susunod na grupo ng pagpipilian nang mapansin ni Hab-Iki ang isang madilim na pasilyo sa gilid. Iginiit ni Devi na may ilang pagpipilian doon pero hindi niya ito nire-recommend dahil hindi angkop ang mga iyon para sa regular na trabaho o sa laban, hindi sila nakabalik sa kanilang sariling lupain kaya pinayagan na lang ni Devi na manatili roon. Naisip ni Hab-Iki na baka pareho ang sitwasyon nila sa kanya kaya't hiniling niya kay Devi na dalhin siya roon. Dinala ang bida sa loob at nakita niya ang isang lalaking beastman na parang lobo na nagbabantay sa isang batang babae. Nagtaka siya kung bakit sila nakakulong kaya't ipinaliwanag ni Devi na nawalan ng kontrol ang beastman habang sinusubukan na protektahan ang bata. Napag-alaman na ang batang babae ay may kakayahang mahika pero wala pa siyang kontrol dito kaya kusa itong naglalabas ng walang babala. Dahil dito ay sinuri silang dalawa ni Hab-Iki at nagulat siya nang makita na may ilang stats na nakatago. Ipinaalam ni Sapo na peke ang kanilang stats at iminungkahi na gamitin niya ang kakayahang Expert Eye, na pinakamataas na antas ng pagsusuri sa mundo at direktang ibinigay ng Diyos at ginamit ni Hab-Iki ang Expert Eye at muling sinuri ang dalawa. Natuklasan niyang ang Beastman ay si Cloud na isang level 95 na bayani. Samantala ang batang babae ay si Lilian at taglay niya ang estado na Wild Sanctuary, ibig sabihin ang kanyang kaluluwa ay direktang konektado sa kaharian ng mga Diyos. Pinag-isipan ito ni Hab-Iki at napagtanto na pareho silang may higit sa sapat na mana, pero hindi niya maiwasang magtanong kung pinapayagan ba siyang isama ang isang bayani at isang santo. Sumagot ang Diyos at ipinaliwanag na gawin niya kung ano ang gusto niya. Pagkatapos nito, iminungkahi ni Sapo kay Hab-Iki na gamitin ang teknik na tinatawag na relief measure at di malinaw ang paliwanag ni Sapo kung bakit niya ito dapat gamitin, pero inisip ni Hab-Iki na maaaring ito ay kakayahang tumulong kay Cloud sa pamamagitan ng pag-alis ng anumang sumpa na nasa kanya. Nagdesisyon si Hab-Iki at piniling bilhin silang dalawa at napasigaw si Devi sa tuwa dahil mas lalo pang lumakas ang amoy ng kayamanan na nagmumula kay Hab-Iki. Pagkatapos nito ay dinala ng bida sina Cloud at Lilian sa isang bukas na lugar at agad na nagtanong si Cloud kung ano ang balak niyang gawin sa kanila. Pero binanggit lang ni Hab-Iki na kumalma at magpahinga dahil nandun siya para gamutin siya na labis na ikinagulat ni Cloud. Binanggit naman niya kay Lilian na kakailanganin niya ang tulong nito para gumana ang lahat at naghinala si Cloud na baka ito ay panglilin lang. Pero iginiit lang ni Lilian na tumigil siya sa kakaisip at manahimik at pinapaalala na sa buong buhay niya, si Cloud ang laging nagprotekta at nagligtas sa kanya kaya't sa pagkakataong ito, gusto niyang siya naman ang magligtas sa kanya kahit isang beses. Ipinaliwanag ni Hab-Iki kay Lilian na para magawa iyon ay kakailanganin niya ang malaking bahagi ng kanyang mana points at kailangan din nilang tanggapin ang isang kontrata sa kanya. Walang pag-alinlangan na pumayag si Lilian at agad niyang ipinasa ang kanyang mana points, na nagbigay kay Hab-Iki ng lahat ng kailangan para ma-activate ang teknik na perfect healing. Ganap na naibalik ang mga nawawalang bahagi ng katawan ni Cloud at tuluyang gumaling ang lahat ng kanyang sugat na parang hindi kailanman nangyari. Napuno ng saya si Lilian nang makita ito at agad siyang tumakbo papunta kay Cloud at niyakap siya ng mahigpit. Ipinahayag ni Cloud kung gaano siya nagpapasalamat kay Hab-Iki, sinasabing halos hindi kapanipaniwala kung gaano kabigat at kasakit ang kanyang nararamdaman kanina lamang, binanggit ng bida na malamang ay dahil iyon sa sumpang inilagay sa kanya. Labis na nagulat si Cloud dahil ang impormasyon tungkol sa kanyang sumpa ay dapat ay ganap na nakatago at hindi maaabot kahit nang may kakayahang mag-evaluate. Idinagdag rin ni Hab-Iki na siya ay isang bayani at ipinaliwanag kay Lilian na sa hinaharap ay magiging isang sage siya. Lubos na nagulat si Cloud kung paano niya nalaman ang lahat ng impormasyong iyon, kaya ipinaliwanag ni Hab-Iki na personal siyang binigyan ng Diyos ng kakayahang expert eye at dahil dito, lalong namangha si Cloud dahil alam niya kung gaano kalakas at kahalaga ang kakayahang iyon. Pagkatapos ay sinubukan ni Hab-Iki na alisin ang sumpa kay Cloud at ginamit ang kakayahang relief measure,
subalit ikinagulat nilang dalawa ni Lilian at biglang napalibutan si Cloud ng mabibigat na kadena na tila lumitaw mula sa wala, at may isang napakalaking gunting na bumababa papunta sa kanya. Sa una ay parang tinamaan si Cloud na ikinagulat ni Habiki at Lilian, pero lumabas na buhay pa siya dahil pinutol lamang ng gunting ang isa sa mga kadena na matagal nang nagpapahirap sa kanya. Saglit na sinuri ni Cloud ang kanyang pakiramdam at napansin niyang kahit hindi pa niya ganap na nababawi ang dating lakas, ramdam na niyang unti-unti itong bumabalik. Pagkatapos ay yumukod siya ng may paggalang kay Habiki at mahinahon na humingi ng tawad sa kanyang naging bastos na pagtrato kanina. Pagkatapos nito ay binanggit niya kay Habiki na nais niyang isagawa ang seremonya ng katapatan at walang ideya si Habiki kung ano iyon, kaya ipinaliwanag ni Cloud na isa itong sagradong ritual kung saan ibinibigay niya ng buo ang kanyang kaluluwa at nanunumpa na mananatili sa kanyang tabi anuman ang mangyari. Pagkatapos ay iminungkahi ni Sapo kay Habiki na gamitin ang kakayahang contract para sa seremonya ng katapatan, dahil ang mga kontrata ay may kapangyarihang pilitin ang lahat ng sangkot na tuparin ang kanilang mga pangako, ibig sabihin na kapag nagkaroon sila ng kontrata ni Cloud ay obligado silang sundin ang lahat ng napagkasunduan. Sandali itong pinag-isipan ni Habiki at napagtanto niyang hindi naman ito masamang ideya, kaya pumayag siyang ituloy ang kontrata at nagsimula ang proseso at nanumpa si Cloud ng ganap na katapatan sa kanya, matapos siyang tanggapin at kilalanin ni Habiki, matagumpay na nabuo ang kontrata sa pagitan nila. Pagkatapos ay lumitaw ang isang marka sa kanilang mga kamay na siyang sagisag ng mga espiritu ng liwanag at simbolo ng katapatan at pangako ngayon ay pinagsasaluhan nila. Pinanood ni Lilian ang lahat ng nangyari at labis siyang natuwa rito. Samantala sina Amalia, Evil at Stelia ay patuloy na naglalakbay at matapos ang ilang distansya ay iminungkahi ni Amalia na huminto muna sila sa isang hot spring para magpahinga sa natitirang oras ng araw at noong una ay nagustuhan ni Stelia ang ideya. Pero nang mas pag-isipan niya ito ay sinubukan niyang pigilan si Amalia dahil ang pagpunta sa hot spring ay nangangahulugang maliligo rin sila kasama si Evil. At ayaw niyang mas mapalapit pa si Evil kay Amalia kaso sa kabila ng lahat ng pagtutol ni Stelia, iginiit pa rin ni Amalia na pumunta sila sa hot spring kaya napilitan na lang si Stelia na pumayag. Samantala ay ipinaliwanag ni Habiki kina Cloud at Lilian kung bakit kailangan niyang kumuha ng mana points mula sa iba, upang magamit ang kanyang perfect healing at naunawaan naman nilang dalawa ang sitwasyon at matapos iyon, isinagawa nilang tatlo ang isang kontrata ng pagbabahagi na nagresulta sa pag-level up ng skill na contract ni Habiki. Napansin ni Cloud na parang may binubulong si Habiki sa buong oras na iyon kaya tinanong niya kung ano iyon, ipinaliwanag ng bida na isa lamang itong boses na tumutulong sa kanya na maintindihan ang mga bagay at ginagabayan siya sa kanyang landas. Napahinto si Cloud at labis na namangha nang mapagtanto niyang ang inilalarawan ni Habiki ay ang kakayahang tutorial. Isang biyayang direktang ibinibigay ng Diyos at naisip din ni Cloud na ibig sabihin nito ay galing si Habiki sa ibang mundo, at nagulat naman si Habiki nang malaman na alam ni Cloud ang tungkol sa ibang mundo. Pagkatapos ay tinanong ni Habiki si Cloud kung may problema ba sa kanya ang pagiging mula sa ibang mundo, ngunit sinabi ni Cloud na wala itong kahit anong epekto at hindi nito binabago ang kanyang katapatan kay Habiki. Ipinagpatuloy nila ang kanilang paglalakbay at iginiit ni Cloud na ang Diyos na konektado kay Habiki ay malamang ang pangunahing Diyos. Sa mundong ito ay may humigit kumulang 11 Diyos at ang pangunahing Diyos ang itinuturing na pinakamataas sa kanilang lahat. Ang tutorial at expert ay mga banal na biyaya na siya lamang ang maaaring magbigay at naniniwala si Cloud na talagang pinagtutuunan ng pansin si Habiki ng pangunahing Diyos at may espesyal itong interes sa kanya. Ngunit nahihirapan si Habiki na paniwalaan iyon dahil kung may pipiliin man ang pangunahing Diyos, mas malamang na sina Cloud at Lilian iyon kaysa sa kanya at gayunpaman ay hindi niya maiwasang magtanong, kung bakit ibinigay kay Lilian ang kakayahang Wild Sanctuary dahil tila napakabigat nitong pasanin para sa kanya. Hindi ito kilala ni Cloud at Lilian kaya ipinaliwanag ni Habiki na isa itong kakayahang naglalaman ng napakalakas at napakalaking kapangyarihan at nang marinig iyon, nagulat si Lilian at tila nagulat kaya't nagsisi si Habiki na nabanggit pa niya ito. Ngunit pumasok si Cloud at ipinaliwanag na duda siyang ang pangunahing Diyos ang nagbigay ng kakayahang iyon kay Lilian mula sa simula, mas malamang na ang Diyosa ng Mahika ang nagbigay nito dahil lahat ng may kinalaman sa Mahika ay sakop ng kanyang kapangyarihan. Biglang naging tila kabado ang pangunahing Diyos nang maramdaman ang presensya ng Diyosa ng Mahika.
na direktang nagsalita kay Hab-Iki at sinabing totoo ngang nahihirapan si Lilian dahil sa kakayahang Wild Sanctuary, ngunit ang problema ay kapag naidagdag na ang isang kakayahan at hindi na ito basta-basta maaaring alisin. Sinabi rin na taglay ni Hab-Iki ang kakayahang tinatawag na Grimorio, at sa pamamagitan nito ay kaya niyang ayusin ang mana points ni Lilian pati na ang kanyang kabuuang kapangyarihang mahika upang makatulong sa sitwasyon. Nilinaw din na huwag siyang umasa ng sobra dahil hindi siya laging available para tumulong tuwing kailangan, naunawaan ito ng bida at nalaman niyang kapag na-activate ang kakayahan ng Grimorio, kusa ng gagana ang sistema at automatikong aayusin ang lahat kaya't magiging maayos na ang lahat mula ngayon at ibinahagi ni Hab-Iki ang magandang balita kina Cloud at Lilian, at lubos silang nagpasalamat nang marinig ito. Subalit sa mismong sandaling iyon, ipinaalam ni Sapo kay Hab-Iki na ang kanyang mga kakayahang expert eye at tutorial ay pansamantalang hindi magagamit, kaya ang maitutulong na lamang ni Sapo ay ang mga impormasyong nakalap na nito. Samantala ay pinagmamasdan ng Diyosa ng Mahika si Hab-Iki at hindi niya maalis sa isip ang pakiramdam na parang nakita na niya ito noon, sa kabila nito ay nagpa siya ang bida na gamitin ang kanyang kakayahang Grimorio, na nagpakita ng isang cute na kuting na nagsabing naroon ito upang turuan si Lilian kung paano kontrolin ang kanyang mahika at ipinakilala ang sarili bilang si Fen. Kaagad namang nabighani si Lilian sa sobrang cute nito at agad niya itong hinahaplos ng hindi nag-iisip. Tinanong naman ni Hab-Iki si Fen tungkol sa Grimorio at ipinaliwanag ni Fen na siya mismo ang Grimorio at isa ring makapangyarihang sagradong nilalang na nilikha ng Diyosa ng Mahika. Napanatag si Hab-Iki sa narinig at bahagyang hinahaplos ang ulo nito ngunit dahil dito ay kinabahan si Cloud at agad na sumisingit. Ipinapakita na kahit siya ay hindi pa nabibigyan ni Hab-Iki ng kahit isang haplos at samantala sina Amalia, Evil at Stelia ay nagpapahinga sa hot spring at napansin ni Stelia ang laki ng dibdib ni Amalia bago siya agad nakabawi. Pagkatapos ay tinanong ni Amalia si Stelia tungkol sa mahalagang misyon na ibinigay sa kanya ng kanyang ama. Ngunit sinabi ni Stelia na wala pa siyang sapat na detalye tungkol dito at tumingin si Amalia kay Evil at tinanong kung maaari ba siyang tulungan nitong banlawan ang kanyang likod. Kaso direkta itong tinanggihan ni Evil na nagdulot ng munting tawa kay Amalia dahil napagtanto niyang hindi pa sila ganoon kalapit. Sumingit si Stelia at sinabing masyado nang mapilit si Amalia dahil ang simpleng pagbanlaw ng likod ay hindi agad nangangahulugan na magkaibigan na ang dalawang tao. Narinig ito ni Evil at bahagyang ngumiti at tumayo siya at sinabi kay Amalia na tutulungan na rin niya itong banlawan ang likod, na ikinagulat ni Emilia subalit sinabi lamang ni Evil na iyon ang ginagawa ng mga magkaibigan. Ngayon na may mga kahanga-hangang kasama si Hab-Iki sa kanyang tabi, nais niyang siguraduhin na handa sila sa labanan at pinapanood ni Hab-Iki habang pumipili si Claude ng kahanga-hangang armor at isang sibat para sa kanyang sarili. Ayaw niyang magsuot ng masyadong maraming kagamitan para maiwasan ang sobrang init ng katawan. Si Lilian naman ay nakatanggap din ng bagong damit na bagay sa kanya at masaya ang tindero na magkaroon ng ganitong klaseng mga customer, at masaya niyang ibinahagi na ang presyo ng lahat ng kagamitang ito ay 25 gold coins lamang. Habang nagugulat sina Hab-Iki at Lilian sa mahal na presyo, para kay Claude ay napakamura lang nito at nakaramdam ng hiya si Lilian sa pagtanggap ng para sa sarili niya kaya sinubukan niyang ibalik ang kanyang balabal, pero hindi iniinda ni Hab-Iki na magagastusan ang kawawang dalaga. Gusto pa nga niyang pumili si Lilian ng isang staff para makapag-practice siya ng mahika at kahit masaya siyang nakikitang masaya si Lilian, alam ni Hab-Iki na unti-unti nitong nauubos ang kanyang ipon at pagkatapos ay nagselo si V at gusto rin ng magarang kwelyo, na umabot sa halagang 15 gold coins. Masayang tinanggap ng tindero ang bayad habang si Hab-Iki ay halos madurog sa loob dahil sa kakulangan ng pera. Matapos maging handa ang lahat ay sinimulan ni V ang kanyang pagsasanay sa mahika na kahit may kakayahan si Claude na lumaban ng mag-isa, kulang pa sa kinakailangang pagsasanay sina Lilian at Hab-Iki para maging tunay na mga adventurer. Kaya umaasa si Vene na matuturuan niya ang mga walang pag-asang ito gamit ang mismong grimoire. Ngunit wala pa ring ideya si Hab-Iki kung ano ang grimoire kaya't lumingon siya kay Sapo at hiniling na ipaliwanag ito. Ayon kay Sapo ang grimoire ay isang bihirang kakayahan na nagbibigay daan sa gumagamit na matuto ng iba't ibang uri ng kaalaman at nang marinig ito, napaisip si Hab-Iki kung maaari rin ba siyang matuto ng mahika subalit nilinaw ni Vene na ang kaya lang niyang matutunan ay mga basic at halos walang silbing spells. Dahil tuluyang nawasak ang pag-asa niyang makagamit ng mahika,
Pinapakalma ni Lilian ang lahat at sinimulan na ni Vene ang leksyon at ang unang gagawin ay kontrolin ang dami ng mahika na lumalabas kay Lilian at para magawa ito, kailangang mairehistro si Hibiki bilang responsable para sa kanya. Ayon kay V, ang kailangan lang gawin ay kagatin ng malakas si Hibiki para matulungan si Lilian na kontrolin ang kanyang mana, ngunit mas mukhang biro ito kaysa totoong leksyon at pagkatapos ay sinabi ni V kay Lilian na nananatili pa rin ang kanyang mana, pero ang kanyang magic output ay bumaba sa 10% at unti-unti itong tataas habang natuto ang bata na gamitin ang kanyang kapangyarihan. Ngayon naman ay binalingan ni Vene si Hibiki dahil kailangan niyang matutunan ang pagdaloy ng magic power. Ang kakayahang ito ay nagpapahintulot sa dalawang tao na paghaluin ang daloy ng kanilang mahika sa isa't isa, na nagdudulot ng pagkakaisa at kontrol. Nahihirapan si Hibiki na masabayan ang leksyon, kaya't hiniling ni Vene kay Claude na ipadaloy ang kanyang mahika kay Hibiki at nagdikit ang kamay ng batang adventurer at ng Wolfman, at agad na nagsimulang dumadaloy ang kapangyarihan. Sa isang sandali ay nakatayo si Hibiki sa isang bukirin kasama ang kanyang mga kasama, at bigla na lamang siyang napunta sa ibang lugar at madilim ang lugar na ito at napakaraming bituin sa langit. Napansin ni Hibiki ang isang magandang elf na nakaupo malapit sa lawa. Lumingon ito sa kanya ngunit tinawag nito si Claude at doon napagtanto ni Hibiki na nasa loob siya ng katawan ni Claude at nasasaksihan ang kanyang mga alaala, may kamalayan sa kanyang sariling pag-iral at umupo si Claude sa tabi ng elf at tinawag niya itong Anastasia. Mula sa pananaw ni Claude si Anastasia ang pinakamagandang elf na nakita niya, matagal silang nagkasamang gumala habang pinoprotektahan ang isa't isa at puno ng magagandang alaala ni Claude si Anastasia, ngunit naalala rin niya ang karahasan. Isang gabi ay naging pula ang buwan at natagpuan ni Claude ang sarili na malubhang sugatan, sa harap niya ay si Anastasia na nababalot ng dugo at malinaw na siya ang may gawa ng pag-atake, bigla na lamang nagising si Hibiki pabalik sa bukirin habang nakatayo sa ibabaw niya si Claude. Nag-aalala ang Wolfman sa kalagayan ng kanyang amo habang marahan niya itong ginigising, akala pa rin ni Hibiki na siya si Clay ngunit unti-unti nang bumalik ang kanyang mga alaala at humingi ng paumanhin si Claude dahil masyado niyang pinadaloy ang mahika sa mahina na katawan ni Hibiki, kaya napadpad ito ng mas malalim sa kanyang kamalayan. Pinagalitan ni Vene si Claude dahil hindi siya nakinig ng maayos sa kanyang mga utos at gayunpaman, umaasa siya na may nakita si Hibiki na nakakahiya sa mga alaala ni Claude na maaari niyang gamitin para sa sariling plano. Ngunit ang nakita lamang ni Hibiki ay isang magandang alaala na hindi pa niya kayang ipaliwanag o maintindihan. Sa wakas ay natapos na ang walang kwentang leksyon ni V, subalit kailangan pa ring magsanay ni Hibiki sa household magic. Ang uri ng mahika na ito ay nangangailangan na gumawa ang gumagamit ng mga simpleng gawain tulad ng pagwawalis o pag-aalis ng alikabok sa paligid. Kapag naglalabas ng mahika na enerhiya habang gumagawa ng gawaing bahay, kinokolekta ito ng mga elemental spirit bilang kapalit at kapag nasiyahan ang mga espiritu, tuturuan nila ang gumagamit kung paano kontrolin ang household magic. Hindi ito ang uri ng matinding pagsasanay na inaasahan ni Hibiki, ngunit ayon kay Sapo ay ito lamang ang paraan para ma-unlock ang ganitong uri ng mahika at pagkalipas ng ilang oras, dumating sina Lilian at Claude na umaasang makakasabay sa hapunan si Hibiki. Ngunit hindi sinasadyang natapon ng clumsy na Wolfman ang isang timba ng tubig, na nagdulot ng panibagong kalat na kailangang linisin ni Hibiki at humingi siya ng paumanhin sa kanyang pagiging tanga, napaluhod si Claude at nakiusap ng kapatawaran. Subalit para kay Hibiki at ang mga ganitong maliliit na pagkakamali ang nagpapakita na cute si Claude, nang marinig ng Wolfman na tinawag siyang cute ng kanyang amo ay nakaramdam siya ng mga emosyon na hindi niya akalaing mararanasan, at halos mabaliw siya habang nililinis ni Hibiki ang kalat. Desperado na makuha ang pabor ng mga elemental spirit, walang tigil na naglinis si Hibiki sa bawat sulok na makita niya pero kulang pa rin ang kanyang pagsisikap dahil mahaba pa ang kanyang lalakbayin, gayunpaman ay may isang taong labis na natuwa sa kanyang ginawa, at iyon ay ang may-ari ng inn na si Tanya. Namangha siya sa linas ng lugar dahil sa kakaibang kasipagan ni Hibiki at inalok pa siya ng dagdag na ulam para sa hapunan. Habang papunta ang lahat sa hapunan ay muli na namang natapon ni Claude ang isang timba ng tubig, dahilan para mawalan siya ng tiwala sa sarili. Kinabukasan ay ipinagpatuloy ni Vene ang pagtuturo kay Lilian kung paano kontrolin ang kanyang mahika. Malaki na ang naging progreso ng bata pero kung ikukumpara sa kanya ay kawawa ang kalagayan ni Hibiki, wala siyang ideya kung paano magsanay gamit ang espada.
Kaya naman may naisip na perpektong solusyon si Claude, binigyan niya si Hab-Iki ng pana, umaasang magiging eksperto siyang mamamana at sa kasamaang palad. Wala talagang talento si Hab-Iki sa archery at pangit ang kanyang porma at wala siyang maayos na atake, at hindi niya man lang nahahawakan ng tama ang pana. Hindi pinapansin ni Hab-Iki ang mga utos ni Claude at nagpasya siyang sumuko o kahit magpahinga muna. Namumula at sugatan na ang kanyang mga kamay dahil sa string, ngunit walang tinatanggap na dahilan si Claude para magpahinga siya. Gusto niyang gamitin ni Hab-Iki ang kanyang kakayahang magpagaling para ayusin ang sugat nito at agad bumalik sa pagsasanay, habang patuloy niya itong pinipilit maging isang mamamana at humingi ng tulong si Hab-Iki kay Amelia. Para kay Amelia parang napakadali lang gamitin ang pana at palaso. Samantala sa isang lugar sa kagubatan ay iniisip ni Amelia kung ano ang ginagawa ni Hab-Iki at napansin ni na Ivel at Stolly na kakaiba ang saya ni Amelia, kaso hindi nila alam ang simpleng dahilan sa likod nito. Habang naglalakad ang tatlo ay nakarating sila sa isang sangandaan at may isang daan na mas maikli, pero mas pinili ni Amelia na iwasan ito at ayon sa kanya ay may isang abandonadong kuta malapit sa daang iyon, kung saan mahilig maglaro ng kalokohan ang masasamang espiritu sa mga dumadaang manlalakbay. Ito mismo ang uri ng problema na gusto ni Ivel kaya't pinilit niyang doon dumaan ang lahat at kahit tutol si Amelia, binanggit ni Ivel na maaaring may nakatago na kayamanan sa kuta at dahil paubos na rin ang pera ni Amelia, agad niyang sinamantala ang pagkakataon na kumita habang nag-e-explore ng abandonadong kuta. Habang papunta ang tatlo sa pinaniniwalaang pinagmumultuhan na kuta, sina Hab-Iki at ang kanyang mga kasama ay nagpapahinga at sabay-sabay na nagsasanay ng kanilang mga kakayahan at inatasan si Hab-Iki na maghanda ng pagkain para sa araw na iyon, sabik si Lillian na tumulong sa pagluluto at magkasama nilang naihanda ang isang napakasarap na handaan. Makalipas ang ilang sandali ay umupo sina Hab-Iki at ang kanyang mga kasama upang kumain ng isang hindi inaasahang marangyang pagkain. Masarap ang lahat ng putahe at kahit si V ay hindi nagrereklamo tulad ng dati. Gayunpaman ay may isang problema at ang bahagi ni Claude sa paghahanda ng pagkain ay napakahina, hindi lang niya nalinis ng maayos ang mga kabute at kinain pa niya ang lahat ng mansanas na dapat sana'y gagamitin para sa dessert. Nahihiya sa kanyang pagkakamali, nangako si Claude na tutulungan si Hab-Iki sa pagkatay ng mga halimaw at pagkuha ng anumang bahagi na kakailanganin nito sa hinaharap at sa kabila ng matapang niyang pangako. Hindi pa rin bilib si Hab-Iki dahil marami pang kailangang matutunan si Claude pagdating sa pagluluto. Sinisi ni Claude ang kanyang sumpa sa kakulangan niya ng kakayahan sa kusina. Sabik siyang tumulong kay Hab-Iki kapag naalis na ang sumpa at kahit mukhang walang laman ang kanyang mga salita, hindi pa talaga naitanong ni Hab-Iki kung paano siya nasumpa. Kaya sa wakas ay tinanong niya ang Wolfman tungkol dito kaso tumanggi itong sumagot na lalong nakakahinala. Pinabayaan na muna ni Hab-Iki ang usapin at nagsimulang maghugas ng mga pinggan at may mga bagay pa ring mahirap gawin sa mundong ito, at namimiss niya ang ginhawa ng kanyang dating buhay. Habang ipinagpapatuloy ni Hab-Iki ang kanyang gawain ay ipinaalam ni Sapo sa kanya ang isang mahalagang bagay na kailangang asikasuhin. Sinabi niya kay Hab-Iki na tingnan ang kanyang world map dahil may isang mabangis na baboy ramon na mabilis na papalapit sa lugar. Agad na kinumpirma ni Claude ang pagdating ng halimaw at naghanda upang harapin ang paglusob nito. Mukhang galit na galit ang baboy ramo at nagdududa si Hab-Iki kung kakayanin ba ito ng cursed na Wolfman. Ngunit naniniwala si Vene na kahit sa kasalukuyang kalagayan nito at isa pa ring bayani si Claude, pinanood nila habang rumaragasa ang baboy ramo patungo kay Claude ngunit sinalubong ito ng isang eksaktong atake mula sa kanyang sibat at agad na bumagsak ang mabangis na hayop, natalo sa isang atake lamang. Humanga sina Hab-Iki at Lillian sa lakas ni Claude at lumapit upang tingnan ang patay na baboy ramo, gayunpaman ay naniniwala si Claude na ang amoy ng hayop ay maaaring makaakit ng iba pang halimaw sa paligid, kaya mas mabuting gamitin ni Lillian ang kanyang mahika sa unang pagkakataon upang linisin ang dugo sa katawan ng baboy ramo. Sabik na maging kapaki-pakinabang sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, ginamit ni Lillian ang kanyang water magic upang isagawa ang spell na tinatawag na odor isolation. Lumabas ang tubig mula sa kanyang staff at mabilis nitong nilinis ang kalat at naiwan ang isang malinis na bangkay ng baboy ramo. Dapat sana ay ito na ang perpektong pagtatapos ng araw subalit para kay Claude, ito ang tamang oras para matutunan ni Hab-Iki kung paano maayos na magkatay ng hayop at hindi handa sa dumi at laman loob na kanyang haharapin. Pinagsisihan ni Hab-Iki na binanggit pa niya ang paksa kay Claude.
Samantala sina Amelia at ang kanyang mga kasama ay nakarating na sa nakakatakot na kuta, madilim at tila wala ng buhay ang lugar at mukhang maliit ang tsansa na makahanap ng kayamanan at ginamit ni Ivel ang kanyang misteryosong salamin upang kumpirmahin ang presensya ng mga espiritu sa paligid, ngunit agad itong naaga ng pansin ni Amelia na narinig na sumisigaw sa tuwa. Nakahanap si Amelia ng isang kahangahangang silid ng kayamanan, isang lugar na puno ng gintong barya at iba't ibang uri ng mamahaling hiyas, para kay Ivel para lamang silang mga hangal na nagpapantasya habang sa totoo ay para silang mga baliw. Nalilito at bahagyang nababahala, ginamit ni Ivel ang kanyang kapangyarihan upang paaalisin ang mga espiritu na malinaw na niloloko ang dalawang madaling malinlang na babae at samantala, may progreso na rin si Hab-Iki at sa wakas ay natutunan na niyang magkatay ng hayop. Ngunit ngayon lahat sila ay nabalot ng dumi kaya't nagpasya si Hab-Iki na ito na ang tamang oras para gamitin ang kanyang bagong kakayahan na bubble wash. Kawawang si Claude ang naging unang pagsubok at wala siyang magawa kundi tumayo habang ginagamit ni Hab-Iki ang kanyang kakayahan sa paglilinis sa maruming Wolfman. Sa una ay parang palpak ang resulta kaso nang napupunasan ni Claude ang mga bula, lumitaw ang kanyang makinis at malambot na balahibo at di lamang nalinis ng bubble wash si Claude, kundi para bang nabigyan pa siya ng panibagong sigla. Isang umaga ay tinipon ni Hab-Iki ang mga kasama upang pag-usapan ang isang napakahalagang bagay, dahil nauubos na ang kanilang ipon at ibig sabihin ay nauubusan na sila ng pera at iniisip ni Claude na normal lang iyon. Habang pasulyap na tumitingin kay Bene, iginiit niya na gumastos sila sa mga mamahaling bagay subalit hindi ito pinansin ni Hab-Iki at iminungkahi na tumanggap sila ng mga gawain para kumita ng mas maraming pera. Pumayag ang mga babae at sandaling nag-isip si Claude subalit pumayag din siya sa kondisyon na ang kukunin nila ay mga gawain na nasa ranggong F. Pagkatapos nito ay lumipat ang eksena sa reception ng guild at natapos ng magparehistro ang grupo, ipinakita ni Claude ang ilang gawain at ipinahayag na dapat kunin nila ang lahat ng iyon upang mabawi ang mababang bayad. Sa sandaling iyon isang resepsyonista ang naglagay ng isang gawain sa board. Napansin ng grupo na isa itong gawain ng paghuli ngunit ang tanging palatandaan nila ay ang buntot ng target at tinanong ni Hab-Iki kung bakit hinahanap ang tao na iyon, sumagot ang resepsyonista na isa itong bandido na inaakusahan ng pag-atake sa mayayamang tao, kaya nagpasya si Vicky na hindi iyon kanilang problema at umalis upang gawin ang kanilang mga gawain. Sa gitna ng kagubatan ay nakatago sa mga palumpong at nakita siyang nakatutok sa isang kuneho na may sungay. Matapos ang maraming sablay na putok at sa wakas ay napatay niya ang kawawang hayop at nang dumating si Claude upang tingnan ang kanyang progreso, pinuri niya ito ngunit inirekomenda na dapat ay natatapos niya iyon sa unang subok pa lamang. Sakto namang dumating din ang mga babae dala ang gawain tungkol sa mga halamang gamot, habang nasa pagitan ng mga halaman ay napansin ni Vicky ang ilang buto ng puno, ipinaliwanag ni Ben na ginagamit iyon upang hindi maliga sa kabundukan. Para ipakita ito sa kanila ay naghagis ang maliit na bata ng isang buto sa puno at nag-iwan ito ng marka na ikinagulat ng ating bida. Matapos nilang makumpleto ang mga gawain ay nagpasya silang magpahinga sandali subalit hindi mapigilan ni Hab-Iki ang pag-iisip tungkol sa kanyang mga kaibigan sa kabilang mundo, kaya naisip niyang maghanap ng paraan upang makabalik sa dati niyang mundo. Samantala sa ibang eksena ay makikita si Emily at ang kanyang mga kasama. Napansin niya na mukhang malungkot ito kaya't binigyan niya ito ng isang amulet na panglakbay at iginiit na kung may mangyari man sa kanya, ipapaalam ng mga espiritu upang matulungan siya. Tinanggap ni B ang regalo, pero sa kanyang isip ay binanggit niya na sa ngayon ay magpapanggap muna siyang kaibigan hanggang makita niya ang kaluluwa ng babaeng iyon at malamang ay may itinatago siya. Kinabukasan ay lumabas ng bahay si Hab-Iki at ang mga kasama. Iniisip na baka maaari nilang i-reward ang kanilang sarili at kumain ng masarap at ipinakita rin kung paano noong nakaraang gabi na matapos nilang ibigay ang mga natapos na gawain, napanganga ang resepsyonista sa gulat nang makita na natapos nila ang lahat, at inisip pa na baka binili lamang nila ang mga materyales. Pagbalik sa kasalukuyan ay dumating si B at bumati at nakita ni Hab-Iki na maliit pa rin ito, kaya inalok niya itong turuan ng epektibong paraan para palakasin ang mga kalamnan at nagselos si Claude nang marinig ito, at may pagkaagresibong sinabi kay Bals na siya ang may responsibilidad na mag-ensayo kay Hab-Iki. Dito ay tinukso siya ni Bals at binanggit na mahina rin siya at ipinangako na siya ang gagawa kay Hab-Iki bilang isang tunay na matanda, dahil dito ay medyo nailang ang ating maliit na bida at gayunpaman, wala siyang nagawa kundi panoorin ang dalawa na nagsuntukan.
Sinubukan ni Claude na masugod si Balls kaso hindi ito natitinag at bumawi pa, kaya napilitan si Cloud na ipagtanggol ang sarili at ang palitan ng suntok ay nagdulot ng malakas na shockwave na sumisira sa paligid na ikinagulat ni Boca at Vicky at pagkatapos ng laban, nagtakbuhan ang mga tao sa bayan dahil sa takot. Gayunpaman ay napansin nila ang isang taong nakakaputya na nagmamasid sa kanila, na tila ba sanay na sa ganitong mga sitwasyon at tinanong ni Hibiki si Sis kung ano ang mga kakayahan ni Balls, nang suriin ito ay nagulat siya nang matuklasan na napakalakas nito. Sumali sa laban ang kuting na si Jul at sa hindi inaasahang pangyayari ay napabagsak niya ang dalawa, sa sandaling iyon ay narinig ang isang babae na tumatakbo habang sumisigaw na may magnanakaw na kumuha ng kanyang bag, doon napagtanto ni Hibiki na ninakaw din ang kanyang pera at pagkain. Sinabi ni Hewell na maaaring ito ang bandido na matagal nang gumagala sa bayan, isang nilalang na halos walang impormasyon at dahil dito ay may naisip silang plano upang mahuli ito at ang plano ay gamitin si Hibiki bilang bitag, upang maakit ang bandido at mahuli ito. Dahil dito ay pumunta silang lahat sa isang kafe kung saan makikita si Hibiki na nakabihis bilang babae at may mga peluka at damit, habang nakalantad ang bag na may pera at pagdating ng order ay walang nakapansin ng kakaiba maliban kay Claude, na nadiskubre na ang magnanakaw ay ang mismong waitress na tumakbo na dala ang bag ng pera. Hindi lang si Hibiki ang ninakawan pati ang restaurant ay nadamay rin, habang sinusundan nila ang bakas ng magnanakaw ay nakarating sila sa isang kakaibang lugar sa ilalim ng lupa na parang isang bar at upang maiwasan ang gulo, muling lumitaw ang nakakaputya at sa pagkakataong ito ay nakita nila ito at sinundan. Iniisip na siya ang magnanakaw. Mabilis na sinuri ni Hibiki ang babae at nalaman nilang ito si Miss Fona, isang hinahanap na babaeng bandido na may kakayahang baguhin ang kanyang buntot at wala ng ibang pagpipilian. Ibinunyag ng babae ang kanyang pagkakakilanlan at tinukso sila at sinasabing kahit sinubukan nila siyang hulihin gamit ang perang bitag ay wala itong silbi. Sa huli ang tunay na pera ang ninakaw at sinuri ni Hibiki ang lahat ng kanyang bulsa at nalaman na wala na siyang kahit anong pera. Tinanong niya kung plano na ba niya ang lahat mula pa noong simula at tumawa lang si Fona, na ibinunyag na isa rin iyong bitag. Pagkatapos nito ay nagpaalam siya sa lahat at bago pa masira si Hibiki ng mga bariles, itinulak siya ni Claude palabas ng mga guho at pinapahabol kay Fona at sinunod naman ito ni Hibiki at makikita siyang tumatakbo kasunod ng semi-human. Habang si Claude ay naiwan para harapin ang mga bariles ngunit ilang segundo lang ay nahuli rin siya. Tinukso siya ni Fona at iginiit na hindi siya makapaniwala na may naloko sa napaka-obvious na bitag, habang nakasabit siya ay napansin nito na may suot pala siyang peluka at isa siyang lalaki at lumapit siya at tinanong kung bakit siya nakabihis ng ganoon. Sumagot ang ating matapang na bida na may makeup na sinusubukan niya itong hulihin, at narinig din niya na umaatake ito sa mga mayayamang tao at nagtanong si Fona kung ano ang koneksyon nito sa pagbibihis bilang babae, ngunit hindi alam ni Hibiki ang isasagot. Itinaas ni Fona ang kanyang damit at nang makumpirmang kaaya-aya ito, inalok siya ng isang kasunduan at pumayag siyang tulungan siya kapalit ng pagsusuri ng isang bagay para sa kanya, at pumayag naman si Hibiki ng walang pag-alinlangan. Pagkatapos nito ay makikita silang dalawa sa parehong bar. Ipinakita ni Fona ang iba't ibang bagay upang subukan ang kanyang kakayahan at agad nilang naalis ang mga peke. Sa lahat ng iyon ay ipinakita niya ang isang pulse erase na gawa sa kahoy at sinuri ito ni Vicky. Lumabas na isa lamang itong pulse erase na kahoy ngunit may nakasulat na mensahe mula sa isang nagngangalang Diana. Nang marinig ang pangalang iyon ay agad na tumayo si Fona at sabik na tinanong kung ano ang nakasulat. Medyo nalilito man ay binasa ni Hibiki ang mensahe na nagsasabing salamat. Dahil dito ay naantig si Fona at ibinunyag niya na ito ay mensahe mula sa kanyang nakababatang kapatid na iniwan sa pulse erase, subalit hanggang ngayon ay wala pang ibang evaluator ang nakapagbasa nito at pagkarinig nito, tinanong ni Hibiki kung alam ba ng kanyang kapatid na isa siyang magnanakaw. Ikinwento ni Fona na namatay ang kanyang kapatid sa isang labanan sa kanilang tahanan, matapos iyon ay pinayuhan niya si Hibiki na kung mayroon siyang tahanan na dapat siyang bumalik dito. Dahil kapag nawala ito ay hindi na siya magiging tulad ng dati. Pagkasabi nito ay ibinalik niya ang kanyang pera at bago umalis ay hinalikan siya sa pisngi. Umaasang magkikita silang muli sa ibang pagkakataon at pagkatapos nito ay sinubukan nilang hanapin ang tao na hinahanap nila, at ipinahayag ni Balls kay Hibiki na may narinig siyang balita sa guild ng kabisera tungkol sa isang bagong grupo na mabilis tumaas ang ranggo at tinatawag ang kanilang sarili na mga asasin na ipinadala umano ng hari.
iniisip ni Habiki at Claude na parang mga zombie ang mga ito. Ipinagpatuloy ni Bals ang pagsasabi na papunta ang grupong iyon sa silangan mula sa kanluran, na nangangahulugang dadaan din sila sa kanilang bayan balang araw at pagsapit ng gabi sa kanilang silid. Sinabi ni Vicky na pakiramdam niya ay may natutunan siyang mga bagong bagay ngayong araw. Binanggit pa ni Claude na mas marami pa siyang matututunan kung maglakbay siya, at excited na sinabi ni Vicky na gusto niyang maglakbay at makakilala ng maraming tao at isa na doon ay isang pantas. Dito binanggit ng Munting Lobo na ang tanging mga aktibong pantas ay ang mga pantas ng tatlong mundo na naghari ng higit sa 500 taon. Tinanong ni Claude kung bakit gusto niyang makilala ang mga ito at sumagot si Vicky na gusto niyang makabalik sa kanyang mundo, dahil dito ay nalungkot sina Claude at Lillian na nagpapaisip kay Vicky at gayunpaman, sinabi ni Claude na protektahan niya siya hanggang sa dumating ang araw na iyon. Samantala sa kagubatan ay patuloy na naglalakad ang mga babae. Naghihintay na sunduin sila ng mga espirito at tungkol naman sa mga espirito ay binanggit ni Emilia na sumasagot lamang ang mga ito sa kanyang mga tanong, pero may isang beses na naunang nagsalita ang isang espirito at sinabihan siyang pumunta sa silangan dahil may mahalagang bagay na nahulog doon. Nagtanong si Belle kung saan iyon at sumagot ang elf na sa kagubatan ng Lowell at nang marinig ito ay napaisip si Belle at nagpaalam kay Malia. Ipinahayag na may iba pa siyang dapat gawin at umalis habang iniisip na ang tinig na binanggit ng elfa ay maaaring tinig ng kaluluwa ng isang babae. Sa araw ay makikita si Eyeball na nasa isang puno at binanggit niya na tutulungan niya si Cloud, dahil iniisip pa rin niya na wala pa itong mga paa at kamay. Samantala ay lumipat tayo sa mga adventurer at sinabi ni Cloud kay Habiki na interesado siyang makilala ang mga pantas at para mangyari iyon, kailangan nilang pumunta sa lungsod ng Red Inaz. Dagdag pa niya, ang pinakamabilis na daan ay dadaan sa isang dungeon sa Hilaga at isang mapanganib na lugar na puno ng mga halimaw, pero hindi pa sila sapat ang lakas para dumaan doon at natapos kumain si Lillian at umalis. Pagkatapos ay dumating si Bals at ikinwento ni Habiki sa kanya ang problema kay Lillian, kaya sinabi ni Bals na siya na ang bahala at pagkatapos ay pumunta sila sa labas, kung saan tutulungan niya silang palakasin ang katawan sa kanilang training camp. Iminungkahi ni Ben at Cloud na umalis na sila pero kailangan din nilang maghanda para sa dungeon. Hinikayat sila ni Bals habang ipinapakita ang kanyang mga kalamnan subalit hindi papayag si Claude na maging katulad niya si Habiki, kaya nagsimula ang kanilang pagiging magkaribal. Nagsimula silang mag-ensayo sa pagbubuhat ng mabibigat na bato at pagbasag ng mani gamit ang mga daliri, pagbubuhat ng bato habang nakatali si Ben dito at samantala ay pinapanood sila ni Lillian habang masipag na nagtatrabaho. Tinanong niya si Ben kung ginagawa niya ito para makabalik sa kanilang tahanan. Sumagot si Ben na hindi iyon mahalaga dahil siya pa rin ang dati niyang sarili, ngunit hindi mapigilan ni Lillian na malungkot at dumating din si Tenia para panoorin ang kanilang pagsasanay at makalipas ang ilang oras, nagpatuloy ang training at ngayon ay si Habiki naman ang natututong gumamit ng pana, at kahit hindi niya tamaan ang target pinuri pa rin siya ni Claude. Sa huli ay pinuri siya ng dalawang guro at naramdaman ni Habiki na mas malakas, kaya sinuri niya ang kanyang mga estadistika pero nanatili pa rin itong pareho at nagtaka si Claude kung bakit hindi niya makuha ang kakayahan sa pana, at sinisi niya si B dahil masyado itong nakatuon sa pagpapalakas ng katawan kaya't nagsimula silang magtalo. Ngunit agad ding dumating si Lillian at pinigilan sila para tigilan ang pagpapahirap kay Habiki at pagkatapos nito, pumunta sila sa mga mainit na bukal at nakangiti si Claude habang sinasabing matagal na rin mula nang huli siyang makapagpahinga ng ganito. Sa sandaling iyon ay naalala ni Habiki ang babaeng pusa na nakilala nila noon, na nagsabi na kung si Claude ay galing sa parehong lugar niya at siguradong may masakit itong nakaraan at dahil dito, tinanong niya si Claude tungkol sa pinanggalingan nito. Sumagot si Claude na galing siya sa kabisera ng kaharian ng Bestronio ngunit ito ay nawasak na, gayunpaman ay matagal na raw iyon at ngayon ang mahalaga na lang sa kanya ay ang makasama si Ibiki at pagkatapos ng usapan na iyon, si Lillian na nakaupo malapit sa apoy ay nagsabi na mahal niya siya at ayaw niyang mahihiwalay, kaso gusto rin niyang gawin nito ang anumang magpapasaya sa kanya. Binigyan niya ito ng isang tasa ng tsaa bilang tanda ng pamamaalam at sa di kalayuan, makikita si Tanya na tahimik na umiiyak habang naririnig ang kanilang usapan at makalipas ang ilang oras, makikita si Emilia na naliligo. Napuno ng singaw ang paligid at nagbigay ito ng pakiramdam ng katahimikan at sa sandaling iyon, desperado na kumatok si Steele sa pinto para ibigay ang kanyang damit at ang elf na halatang nagagalit,
ay nagreklamo dahil hindi siya tinantanan kahit sa ganitong pagkakataon. Sa kabilang banda sa kagubatan, siniguro ni Eve na walang tao sa paligid kaso napansin ni Claude ang isang anino na nakaupo sa malapit, sandali niya itong napagkamalang halimaw at si B na kinakabahan, ay sinubukan na mapakalma ang sitwasyon sa pagsasabing mabuting tao iyon. Gayunpaman si Habiki na nalilito ay nag-isip na hindi ipinakita ng kanyang world map ang presensya ng sinuman sa lugar na iyon, kaya't nagduda siya at nagpasya na suriin ito at lumapit si B kay Claude ng maingat at pinuri ito habang hinahawakan ang kanyang braso. Ipinakilala niya ang sarili bilang si Ibel, isang adventurer na may ranggong E na tumakas mula sa isang pilak na kulay gintong lobo at nagpakilala rin si Habiki at tinanong siya tungkol sa lobo, ngunit umiwas ang dalaga at umalis nang walang paliwanag na nag-iwan ng pagdududa sa kanilang paligid. Sa sandaling iyon gamit ang mapa ay nakita ni Vicky ang lokasyon ng pilak na gintong lobo, dahil dito ay hinabol ito ng mga adventurer at napaligiran nila ito at nagtaka si Claude kung bakit ito pumasok sa isang saradong lugar. Ngunit maya-maya ay may isang boses na nagsabi kay Habiki na tingnan ang mapa. Nang buksan niya ito ay nakita niyang napapalibutan siya ng napakaraming lobo. Tumitingala si Claude at nakita ang mga ito sa kanyang harapan kaso sa likuran niya ay may isa pang lumitaw at inaatake si Habiki. Ang ating batang bida ay bumagsak sa lupa na may malalim na sugat sa balikat at makikita si Ibel na pinapanood ang lahat. Binanggit niya na naramdaman niyang parang may bahagi ng sumpa ang nabasag at gayunpaman, hindi niya maintindihan kung paano ito nangyari pero ang mas mahalaga sa kanya ay maging pagkain ang mga ito. Patuloy na lumalaban si Claude laban sa mga lobo at habang sinusubukan naman ni Lillian na iligtas si Habiki gamit ang kanyang potion. Ngunit patuloy pa rin ang pagdurugo nito at sinabihan ni Ben si Lillian na gamitin ang spell na nagpapanatili ng kondisyon upang mapigilan ang pagdurugo, at agad niya itong ginawa at sa sitwasyong ito ay nag-focus si Claude na mailabas si Habiki sa lugar na iyon, ngunit hindi siya sigurado kung makakatakas silang lahat. Dahil sa desperasyon ay ipinaliwanag niya kay Lillian na dalhin si Habiki sa lungsod para magamot ni Bals, habang siya naman ang humaharang sa mga lobo at tinanong siya ni Lillian kung susunod ba siya sa kanila pagkatapos at di sigurado si Claude, pero binanggit niyang oo para makaalis na agad si Lillian. Nagtiwala si Lillian sa kanya at nagsummon ng isang golem na may anyong leon para dalhin si Habiki. Ang ating bida kahit bahagyang may malay pa ay nakiusap kay Claude na huwag itong gawin, kaso pinakiusapan ng kabalyero si Lillian na magmadali at nangakong protektahan sila anuman ang mangyari. Doon ay nakatakas si Lillian at naiwan si Claude kasama ang buong grupo ng mga lobo, at napansin niyang tila hindi pinapansin ng mga ito sina Habiki at Lillian kaya't naintindihan niyang siya talaga ang target ng mga ito. Doon niya nakita sa mga mata ng pinakamalaking lobo ang isang elf na tinatawag na Anastasia. Samantala ay bumalik tayo kina Lillian at Vicky at pinahinto siya ni Vicky dahil nakita nilang may isa pang lobong sumusunod sa kanila, isang esmeraldang pilak na lobo at sinubukan silang hulihin ito gamit ang mga baging, ngunit mabilis silang pumasok sa isang kuweba at isinara ni Lillian ang pasukan. Sa labas ay makikita ang iba pang mga lobo na papalapit at ipinasok ng mga ito ang kanilang mga baging sa mga siwang. Ginawa ni Lillian ang lahat para pigilan sila habang si Habiki naman ay tumingin sa aklat ng medisina at doon niya nakita na hindi lamang siya may matinding pagdurugo, kundi nalason din siya. Pinaghinalaan na ni Habiki na lason iyon ni Jarrett at humingi siya ng mataas na antas na lunas, subalit ipinaliwanag ni Sis na kulang pa ang kanyang lakas at matatagalan bago gumana ang lunas at hinikayat ni Ben si Lillian na magtiis at ipagpatuloy ang kanyang spell. Habang si Habiki ay hindi na makakayanan at pinilit niya ang kanyang katawan na gumalaw para sa kapakanan ng kanyang mga kaibigan. Sa sandaling iyon ay naglabas si Sis ng sunod-sunod na abiso na nagpapakita ng pagtaas ng level ng bawat kakayahan at pagkuha ng mga bago tulad ng pagsusuri ng mahika, automatikong pag-record at pagtawag ng banal na halimaw at ang tungkod ng Diyos ng medisina. Dagdag pa rito ay maaari na niyang gamitin ang mataas na antas na lunas. Kaya agad na ginagamot ni Habiki ang kanyang sarili at inirekomenda ni Sis sa ating bida na agad gamitin ang pagtawag ng banal na halimaw, kahit hindi niya alam kung ano ang mangyayari at nagpasya si Habiki na gawin ito. Sa harap nila ay lumitaw ang banal na halimaw ng kidlat na tagapaghatid ng paghuhusga at tagapaglingkod ng dakilang Diyosa ng mahika at sa paglitaw pa lamang nito, winasak agad ng makapangyarihang halimaw ang lahat ng kalapit na lobo sa isang atake lang. Si Habiki na naguluhan pa ay nagtanong kung si Bene ba iyon at sumagot ang higanteng tigre na oo,
at ibinunyag na dahil sa kanya ay pansamantala niyang naibalik ang kanyang tunay na kapangyarihan at dahil sa tuwa, hiniling ni Hab-Iki na pumunta ito kay Claude upang harapin ang higanteng lobo. Ngunit ipinahayag ni Bene na hindi niya magagawa iyon, agad siyang bumalik sa kanyang maliit na anyo at ipinapakitang tapos na ang kanyang oras at doon ay naintindihan ni Hab-Iki at kahit medyo nalungkot, na kailangan pang maghintay bago muling magamit ang pagtawag ng banal na halimaw. Dahil wala nang ibang pagpipilian ay nagpasya siyang harapin ito gamit ang sarili nilang lakas, babala ni Bene na wala silang laban dahil isa itong pilak na diamante na lobo at iniisip ang kaligtasan ni Claude, binanggit ni Vicky na ayaw niyang mawala ito dahil isa itong mahalagang kaibigan at gusto niya itong protektahan kahit ano pa ang mangyari. Sa sandaling iyon ay nakatanggap siya ng mensahe mula kay Sist na nagsasabing gamitin ang tungkod ng Diyos ng Medisina. Nang marinig ito ay nagulat si Bene at ipinaliwanag ng boses na ito ay isang kapangyarihang ranggong SS, na kayang ganap na pagalingin ang lahat ng uri ng buhay sa loob ng isang tiyak na saklaw. Hindi na hinintay ni Hab-Iki na matapos ang paliwanag at agad niyang inactivate ang kapangyarihan, doon ay may isang halaman na dumating sa harap nila at mabilis na lumaki at nagbigay ng isang pana kay Vicky, ngunit hindi ito pangkaraniwang pana kundi may kakayahang espiritual na pagbaril. Nang hindi na nagdalawang isip ay pinakawalan niya ang isang palasok kahit hindi niya alam kung saan ito pupunta, gayunpaman ay nagtitiwala sa bagong kapangyarihan nagpasya siyang bumalik kay Claude, samantala ay pinapanood ng mga Diyos ang sitwasyon at nag-uusap-usap. Binanggit nila na ipinahiram nila ang kanilang lakas sa bida, kaso ang tamang paggamit nito ay nakasalalay lamang sa kanya at ngayon, nakadepende ang lahat kay Hab-Iki at sa kanyang pagtama na hindi naman ganoon kagaling.